Sophia, here! Narinig namin ang sigaw na yun kung saan. Lumaki ang ngiti ni Sophia nang makita ang mga taong nasa sofa habang umiinom na. Lumapit kami doon at nasa akin agad ang paningin nila. Guys, this is my sister, Samantha. Pagpapakilala ni Sophia sa akin. Isa-isa nilang sinabing pangalan nila pero hindi ko na matandaan. Pinaupo nila ako sa pang-isahang sopa habang nag-o-order sila ng inumin. Samantha, mga kaibigan ko. Tumango ako kay Sophia at nakipagngitian sa mga kaibigan niya. Dumating ang inumin nila at nagsimula na silang tumawa. Hindi ako makasabay dahil hindi ako sanay sa ganito. Nag-inuman na sila habang nakatingin lang ako sa kanila. Ang iba lasing na at medyo may tama na. Kasi kung ano-ano ng mga ginagawa nila. Sumabay din sa kanila si Sophia sa pagtatawanan at inuman. Samantha! Sigaw yun ni Sophia upang marinig ko. Mas lalong lumakas ang music at kailangan namin magsigawan. Drink this? Humiling kaagad ako nang makita kong inilahad niya sa akin ang isang matapang na alak. Pinagtutulungan na ako na inumin ko yon. No thanks, Sophia. I don't drink. Tama na sa akin ang juice. Nakangiting sabi ko pero umiling lang ito. At disappointed na tumingin sa akin. Come on, wag ka ng KJ. Minsan lang to. Saka isa lang to, Sam. Pangungulit niya at ginatungan pa ito ng mga kaibigan niya. Kaya wala akong nagawa kundi tanggapin ito. Isa lang ha? Tumango sila bago ko nilagok ang alak. Naramdaman ko kaagad ang pagdaloy ng alak sa lalamunan ko. Sumigaw sila sa ginawa ko at muli silang bumalik sa kasiyahan. Sumandal ako sa sopa nang maramdaman kong bumibigat ang mata ko. Hinilot kong sentido ko nang gustong-gusto nang ipikit ang mga mata ko. Sinubukan kong dumilat pero naramdaman ko kaagad na umangat ako. Bago ko patuluyang ipikit ang mga mata ko, nakita kong malaking ngiti ni Sophia. Sleep well, my dear sister. And everything went black. Nanatiling nakapikit ang mga mata ko pero gising na gising ang diwa ko. Gumalaw ako sa katahan-dahang minulat ang mga mata ko at tumambad kaagad sa akin ang hindi pamilyar na kwarto. Napaupo ako sa kama pero agad din akong napapikit at napahawak sa noo ko nang maramdaman kong sakit nito. Hindi ko alam kung anong nangyari. Wala na akong maalala. Tumingin ako sa paligid at napagtanto kong ako lang mag-isa dito. Tumingin ako sa damit ko at maayos naman ito. Hinilot ko ang ulo ko nang maramdaman kong sakit nito. Hindi ko maalala kung anong nangyari. Asan si na Sophia? Napatingin ako sa side table at nanlaki ang mga mata kong 4 p.m. na. Ang tagal ng tulog ko. Isang araw akong tulog. Dali-dali akong bumangon at umalis sa kama. Baka hinahanap na ako. Hindi man lang ako ginising ni Sophia. Hindi man lang nila ako dinala sa bahay. Sinuot ko ulit ang sandals ko at lumabas na ng kwarto. Nasa isang hotel ako. Nalaman ko lang nung lumabas na ako. Kinuha kong phone ko sa bag ko, ngunit lobat na. Shit, ang anak ko. Baka nag-aalala na yun. Dali-dali akong pumasok sa elevator kahit sumasakit ang ulo ko. Hangover? Hindi naman ako uminom. Ilang sandali pa tumunog ang elevator hudyat na nakababa na ako. Dumiretso ako palabas at kaagad na pumara ng taxi. Inis kong tiningnan ang phone kong lobat. Panigurado ang dami ng tawag dito. Shit, tinilot kong sentido ko habang nag-iisip kung anong nangyari kagabi habang nasa loob ako ng taxi. Hindi man lang ako inuwi ni Sophia sa bahay at dinala pa talaga sa hotel. Pakibilisan po, Manong, sabi ko sa driver dahil hindi na ako mapakali. Baka hinahanap na ako ng anak ko. Baka naghahanap na yun sa akin. Bumundo lang kaba sa dibdib ko na hindi ko alam kung anong dahilan. Binilisan nga ni Manong ang pagmamaneho, dahilan para mabilis na akong makarating sa bahay. Nagbayad kaagad ako sa driver at kaagad pumasok sa gate. Pero bago yun napansin kong kotse ni na mom at magulang ni Kiel. Mas lalo akong nagmadaling pumasok. Baka hinahanap na nila ako. Andito silang lahat. Hindi ba sinabi ni Sophia kung nasan ako? Binuksan ko kaagad ang pinto at dumiretso ako sa sala. At tumambad sa akin ang... Una kong namataan si Sophia na nasa tabi ni Kiel. Habang magkahawak kamay. Kumunot ang noo ko. Pareho silang seryosong nakatingin sa akin. Sunod kong tiningnan na magulang ni Kiel na masama ang tingin sa akin. Bago ang aking ina at ama na seryoso ding nakatingin sa akin. Na para bang meron akong kasalanan. Na para bang meron akong ginawang mali. Lumapit ako sa kanila pero hindi ko mapigilang hindi makaramdam ng kaba. Dad, sorry ngayon lang ako isang malakas na sampal. Hindi ko natapos ang dapat kong sabihin nang sinalubong ako ng isang malakas na sampal ng aking ama. Napunta sa gilid ang mukha ko at ramdam na ramdam ko ang sakit sa pisngi ko. Napapikit ako sa sakit ng sampal ni Dad.
Anong nangyari? Napahawak ako sa pisngi ko at nangingilid ang luha na tumingin sa ama kong madilim ang paningin sa akin. Napatingin ako kay dad na nangingilid ang luha ko. Anong ginawa ko? Lumapit ka agad si mom sa tabi ni dad upang pigilin si dad. Tumayo silang lahat at tiningnan ako. What? Hindi ko maintindihan kung anong nangyari. Para sa nagsampal na yon. Lumapit si dad sa mesa at meron siyang kinuha doon na brown envelope. At hinagis ito sa mukha ko. Napapikit ako. What is the meaning of that? Sigaw ni dad habang nakaturo sa brown envelope na nakabukas na pagkahagis ni dad kanina. Nakaturo ang hintuturo nito sa sahig habang masama ang paningin sa akin. Dahan-dahan akong yumukot upang tingnan ito. Dahan-dahan din akong umupo at hinawakan ng picture at tumambad sa akin ang picture kong tulog habang may katabing lalaki. Ang picture ko kung saan nasa hotel ako habang nakayakap sa akin ng isang lalaki. Nanginginig ang kamay ko. Hindi ko to alam. Wala akong maalala. Nangingilid ang luha kong iniangat ng paningin kay Sofia na nakanguso pa. Hindi ito totoo. Kung makikita mo sa picture, parang wala akong damit. Parang merong nangyari sa amin pero wala naman. Nakayakap sa akin ng lalaki at ganun din ako. Nakatopless ang lalaki habang nakayakap sa akin. Nanginginig ang kamay ko. Hindi to totoo. Tumingala ako kay dad at umiling ako. Dad, hindi to totoo. Sinampal ulit ako ni dad dahilan para isa-isang tumulo ang luha ko. This is not true. Hindi ko kilalang lalaking to. Tumingin ulit ako sa aking ama at masama pa rin ang tingin sa akin habang nakaturo sa akin ang hintuturo nito. Anong hindi totoo sa ebidensya? Nakikipagniig ka sa iba kahit meron ng asawa at anak? Sigaw yun ni dad sa akin. Lumapit ako dito habang umiiling. This is not true, dad. Please, believe me. Pagmamakaawa ko. Tumingin ako kay Sofia at nagbabaka sakali akong tutulungan niya ako. Pero nakanguso lamang ito habang nakahawak sa braso ni Kel. Mas umagos pa ang mga luha ko. Paano niya nagawa to? Nakakahiya ka. Hindi kita pinalaking malandi at manloloko. Akala ko ba marangal ka? Sigaw ulit ni dad dahilan para unti-unting madurog ang puso ko. Naguunahang umagos ang luha ko. Patuloy ako sa pag-iling. Nakakahiya ka. Kumalat yan sa social media. At ngayon pinapipiyestahan tayo ng mga tao dahil sa iskandalong ginawa mo. Lumapit ako sa aking ama pero umatras lamang ito. You ruined our family name, sabi ni dad habang pinapakalma ito ni ma'am. Sunod-sunod umagos ang luha ko, hindi ako makapagsalita. Umiling ako dahil hindi ito totoo. Umalis ka na. Simula ngayon tinatanggalan na kita ng karapatan bilang anak ko. Simula ngayon, tinanggal na kita sa pagiging peres mo. Nanigas ako at hindi ako makapaniwala sa sinabi ni dad. Naguunahang umagos ang luha ko. Humiling ako. Dad, hindi makapaniwalang sabi ko. Naninikip ang dibdib ko sa sinabi nito. Sunod-sunod dumagos ang luha ko. Napahawak si dad sa puso nito. Kaagad lumapit si ma'am kay dad upang pakalmahin ito. Masama ang paningin sa akin ng aking ina. Nasasaktan ako. Hindi ito totoo. Tuloy lang ang aking pag-iyak. Lumapit ako dito ngunit pinigilan ako ng aking ina. Nagmamakaawa akong tumingin sa aking ina at nagbabaka sakaling paniniwalaan ako. Pero bumagsak ang balikat ko. Nakakahiya ka. Ikinahihiya kita bilang anak ko. Ikinahihiya kita bilang isang peres. Mas lalong lumakas ang aking pag-iyak habang nakikinig sa aking ina. Habang nagbibitaw ng salitang dumudurog sa puso ko. Hindi ito totoo. Set up lang po ito. Sinungaling. Humiling ako sa aking ama na masama pa rin ang tingin sa akin. Lalo lang akong napaiyak. Nasasaktan ako sa bawat binibitiwan nilang salita. Nangihina ako pero pilit kong pinapalakas ang katawan ko. Paano mo nagawang makipagniig sa ibang lalaki habang may asawa? Hindi mo man lang ba naiisip ang asawa mo? Nakakadiri ka. Nakakahiya ka. Masakit ang salitang binitiwan ni dad dahilan para unti-unting madurog ang puso ko. Simula ngayon hindi ka na peres. From now on, tinatanggalan na kita ng karapatan bilang anak ko. Sigaw muli ni dad dahilan para mas lalo akong manghina. Pabagsak na ang katawan ko dahil sa paghihina ko. Halos hindi ko maramdaman ang tuhod ko. Dad, Mom, please maniwala kayo sa akin. Pagmamakaawa ko habang palapit ako. Pero sinalubong lang ako ng sampal ni Mom. Halos hindi ko na maramdaman ang sakit sa pisngi ko dahil sa pamamanhid.
What happened to you? Hindi ka namin pinalaki na ganyan. Hindi ka namin pinalaki na maging ganyang klaseng babae. Sabi ni ma'am sa mukha ko. Kumirot ang puso ko. Wala nang katapusan ng aking pag-iyak. Durog na ako sa lahat ng salita nila. Umalis ka na, Samantha. Simula ngayon, kakalimutan na kita bilang anak ko. Daig ko pang pinatay sa sinabi ni Dad. Huwag naman ganito. Hindi naman ito totoo. Hindi ko kilalang lalaking to. Tumingin ako kay Sofia na umiwas ng tingin sa akin. Guard, palabasin ang babaeng to. Muling sigaw ng aking ama na ikinagulat ko. Hindi makapaniwalang tumingin ako dito. Kayang-kayang gawin yun sa akin ng aking ama. Umiling ako't nagmamakaawa itong tiningnan. Sandali lang po. Bumaling naman ako sa ina ni Kiel na tumayo ito habang may dalang brown na envelope din. Pumundo lang kabas sa dibdib ko. Sign this annulment paper. Hindi ka karapat-dapat para sa anak ko. Ang isang tulad mong manloloko't hindi karapat-dapat sa anak ko. Damn it. Mas lalong nadurog ang puso ko sa sinabi na yun ng ina ni Kiel. Pilit niyang binigay sa akin ng ballpen at siya na mismong nagbukas ng envelope. Siya na din ang kumuha sa kamay ko at pilit na pinapirmahan ng annulment paper. Ang anak ko. Nag-uunahang umagos ang luha ko. Nasasaktan ako ng sobra-sobra. Napatingin ako sa balikat ko nang maramdaman kong merong humawak dito at tumambad sa akin ang bodyguard ng aking ama. Hinawakan ako ng mahigpit ng bodyguard ng aking ama. Nanghihina ako at hindi makapaniwala. Humiling ako sa aking ama na ngayon tumayo na at handa nang umalis. Lumapit ako dito pero pinigilan ako ng bodyguard. Yung anak ko, saan po si Austin? Tumigil sila nang nagsalita ako. Tumingin sa akin si Dad at Mom na walang emosyon na nakatingin sa akin. Hindi mo isasama ang apo ko. Dito lang ang apo ko. Hindi ko hahayaan na makasama mo siya. Humiling ako sa sinabi ni Dad. Lumapit ako pero pinigilan ako ng bodyguard. Napatingin ako kay Kiel at nagmamakaawa. Please, huwag pati ang anak ko. Dad, ang anak ko. Kailangan kong anak ko, please. Si Austin, please, ibigay niyo sa akin. Pagmamakaawa ko habang hinihila pa rin ako ng bodyguard. Nagpumiglas ako at sinubukan kong lumapit. Dad, ang anak ko, please! Sigaw ko dito habang umiiyak. Nagpumiglas ako, pero bago pa ako makatakbo, kaagad sinarado ng katulong ang pintuan. Nanghina ako. Sobra-sobrang sakit ang nararamdaman ko ngayon. Naririnig kong sumisigaw ng mami ang aking anak habang umiiyak. Rinig na rinig kong boses nito mula sa loob. Mas lalong umagos ang mga luha ko. Nagpumiglas ako pero inangat na ako ng bodyguard at dinala sa bisig nito. Kinarga niya ako na parang sako. Sinasapak kong likod ng bodyguard pero hindi nagpapatinag. Austin! Sigaw ko. Halos maramdaman kong ugat sa leeg ko nang isinigaw ko ang pangalan ng anak ko. Kailangan kong anak ko. Nakalabas kami ng gate at padabog akong inilapag ng bodyguard dahilan para sumakit ang katawan ko. Bago pa ako makatayo kaagad ng isinarang malaking gate. Dad, please don't do this to me. Ang anak ko po. Sigaw ko mula sa labas ng gate at pilit na binubuksan ito. Humagulgol ako. Mas lalo akong naiyak. Halos hindi na ako makahinga. Ang anak ko. Kailangan ako ng anak ko. Baka umiyak na yun. Baka hanapin ako nun. Baka maghahanap sa akin yun araw-araw. Dad, nagmamakaawa ako kahit si Austin na lang ibigay mo sa akin. Kiel, please, si Austin. Yung anak ko. Pagmamakaawa ko, sigaw ko yun mula dito sa gate. Mas lalo akong umiyak nang bumagsak ang malakas na ulan. Hindi ako nagpatinag. Kailangan kong makuha ang anak ko. Tumingin ako sa gate kung gaano kataas ito. Bala kong akyatin para makuha ang anak ko. Pero bago pa ako makaakyat, merong humintong van sa tapat ng gate. At lumabas doon ang nakamaskarang 3 lalaki. Iniangat nila ako. Nagulat ako sa ginawa nila. Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Nagpumaglas ako mula sa hawak nila sa akin. Padabog nila akong ipinasok sa van at kaagad kong naramdaman ang kamao ng isang lalaking tumama sa tiyan ko dahilan para matigil ako. Ang sakit ng tiyan ko. Nanghina ako at ang sakit ng tiyan ko. Sinara na nila ang van at umalis na. Dahan-dahan bumigat ang mata ko at gusto nang pumikit. Sinubukan kong magmulat pero tuluyan na akong kinain ng dilim. Nanatiling pikit ang mga mata ko pero ramdam kong isang bagay na nakatakip sa mata ko. Gising na gising ang diwa ko at hindi kalayuan narinig ko ang tawanan ng tao. Hindi ko alam kung ilan sila pero 2 lang silang nag-uusap.
Naramdaman ko kaagad ang sakit ng tiyan ko dahil sa suntok ng kung sino man sa van. Naalala ko ang lahat. Sunod-sunod umagos ang luha ko nang maalala kong anak ko. Ang ginawa sa akin ng pamilya ko. Hinahanap na ako ni Austin. Kailangan kong makaalis dito. Panigurado umiiyak na yun at hinahanap na ako. Walang yayakap doon kung nasasaktan. Kundi ako lang. Mukhang gising na. Tingnan mo nga. Rinig kong sabi naman ng lalaki. Kinabahan ako. Kidnap ba to? Kinidnap ba ako? Sunod-sunod umagos ang luha ko. Natatakot ako ng sobra-sobra. Tulog pa yan, maglaro muna tayo. Sagot naman ng isa. Mas lalo akong nakumpirma na kidnap nga ito. Mas lalo akong natakot. Ang anak ko. Kailangan ako ni Austin. Yung anak ko. Gumalaw ako ng konti dahilan para matigil ang dalawa. Sabi ko sa'yo tawagin mo na nga si boss. Rinig ko nang sabi nila. Mas lalo ako nakaramdam ng takot. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tumindig ang balahibo ko nang maramdaman ko ang yapak ng isang tao. Ang kinis mo naman. Komento nito habang hinawakan ng kamay ko. Umatras ako. Nakaramdam ako ng takot. Bumundol ang kaba sa dibdib ko. Takot na takot ako. Kailangan kong makaalis dito. Kailangan ako ng anak ko. Hindi ko makita kung sinong nasa harap ko dahil nakatakip ang mata ko. Huwag mong hawakan yan. Kunin mong phone natin. Tatawagan kong asawa nito, ang pamilya. Sandamakmak ang perang makukuha natin sa babaeng to. Tumindig ang balahibo ko nang marinig ko yun. Umatras ako at nayakap ko ang sarili ko. Hindi ako makapagsalita dahil nakatakip ang bibig ko. Takot na takot ako. Please, Dad, save me. Mas lalong umagos ang luha ko. Narinig ko kaagad ang pag-ring ng phone sa kabilang linya. At ilang sandali tumigil din ito, hudyat na sinagot na ang tawag.